Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 471. Tama, sino siya sa tingin niya? How dare he put a hand on US and talk to US with that kind of attitude? Kahit anong hingi niya ng tawad, hindi namin tatanggapin. Dapat hayaan natin ang boss ng Changzhou Group na humingi ng tawad ng personal. Umalangaw-ngaw ang isa pang katulong. Oo, balita ko maganda ang dalawang boss ng Changzhou Group. Hindi naman sila mas malala sa sikat na celebrity na si Li Bingyan. If we can see them this time, it will be a blessing for US, sabi ng isang assistant na kamukha ni Fatso. Paano natin sila makikita? Kung gusto mo kaming bumalik, dapat mong hayaan ang dalawang magagandang amo na uminom sa amin at humingi ng tawad sa personal. Panipi, kung may mangyari pagkatapos nilang lasing, mas maganda pa. Haha, habang nag-uusap ang sisi at ang mga katulong niya, mas naging bolder sila. Parang nakita nila ang dalawang magagandang boss ng Changzhou Group na nakaluhod sa harapan nila. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang teleponong nasa kamay ng katulong. Biglang tumigil ang ingay ng usapan ng lahat. Ito ang tawag sa telepono ni President Xi. Sabi ng katulong na masayang mukha. Hindi pa niya nakita si Xi Mengzhou, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Xi Mengzhou, kaya alam niya na ito ang numero ni Xi Mengzhou. Sabi ko nga, darating ang amo nila para humingi ng tawad ng personal. Don't promise her so easily. You must let her call the hotel in person and come to this room. Let her apologize in person. Yes, we have to set a table tonight and let her samahan tayo sa inuman. Magkasama ang mga ibon ng isang balahibo. Anong uri ng tao ang kapatid na babae? Ganon din ang mga katulong niya. Puno ng pagnanasa ang kanilang mga mukha, at marami na silang naisip na hindi malusog na imahe sa kanilang mga puso. Kung ganoon, dapat ba nating sagutin ang tawag na ito? Tanong ng katulong. Sinadya niyang tanungin ng kapatid kung sasagutin ba niya ang tawag ngayon o hindi at hintayin ang pangalawang tawag ng kabilang partido. Sagutin mo, don't talk to her nonsense. Napaisip si ate at sinabing. Bagamat gusto niyang iwan si Xi Mengzhou sa labas, natatakot siya na baka magdulot ng gulo ang mahabang gabi. Bukod dito, naisip na niya ang kanyang mga kondisyon. Bukod dito, hindi niya akalain na tatanggihan ni Xi Mengzhou ang kanyang mga kondisyon, kaya ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Sa huli, nang sasagutin na ng assistant ang tawag, tila nawala ng pasensya si Xi Mengzhou at ibinaba ang telepono. Ang katulong ay tumingin sa kapatid na walang laman, hindi alam kung ano ang gagawin. It's fine. Sila ang nangangailangan ng tulong natin ngayon. She will call US later. Sabi ni Sisi. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso. Marahil ay wala rito ang kabilang partido para makiusap sa kanila, ngunit sa ibang dahilan. Ngunit ngayon, ayaw niyang magkusa na tawagan si Xi Mengzhou, dahil nangangahulugan iyon na siya ang nagkusa na ibaba ang kanyang ulo. Kung gayon, paano niya mailalagay ang kanyang mga kondisyon? Naisip din ng ibang mga katulong na tatawagan sila ni Xi Mengzhou, kaya hindi sila nag-alala. Gayunpaman, ang kanilang mabuting saloobin ay unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon. Makalipas ang mahabang panahon, hindi na muling tumunog ang telepono. Bakas sa mukha ng lahat ang pag-aalala at pagkainip. Ang mga mata ng lahat ay natuon sa katulong na may hawak ng telepono kaya naman hindi komportable ang katulong. Damn it, anong ibig mong sabihin sa pagtitig mo sa akin? Kung alam ko lang sana ng mas maaga, hindi ko pipiliing hawakan ang phone. Akala ko ito ang pinakamadaling gawin, ngunit ngayon ay hindi komportable. Ang katulong ay medyo hindi komportable sa paningin ng lahat, at hindi maiwasang magreklamo sa kanyang puso. Siyempre, hindi siya naglakas loob na sabihin ang mga salitang ito. Ano ang ibig sabihin nitong Xi Mengzhou? Bakit hindi siya sincere? Kakatawag lang niya at hindi na tumatawag. Sa wakas, hindi nakatiis ang isang katulong at nagreklamo. At ang kanyang reklamo ay tila nag-aapoy sa panlulumaw sa mga puso ng iba pang mga katulong, pati na rin ang isang mahinang takot na ayaw nilang aminin. Tama, ano ang ibig sabihin nito? Paano niya ito magagawa?
Hindi niya sinasagot ang telepono, kaya tumigil siya sa pagtawag. Napaka-problema ng ugali na ito. Panipi, hindi, sa pagkakataong ito, hindi natin siya mapapaalis ng madali. Parusahan siya ng 3 baso ng alak, hindi 5 baso. Masyadong masama ang Chanzhou Group na ito sa paggawa ng mga bagay. No wonder walang development. Marami sa mga katulong ang nagsimulang magsalita ng sunod-sunod. Bawat isa sa kanila ay pinapuna si Xi Mengzhou at ang Chanzhou Corporation. Sa kanilang mga mata, lahat ito ay kasalanan ni Xi Mengzhou. Tama na, wag mo nang sabihin. Medyo iritang sigaw ni ate. Pagkatapos noon, hindi na gumalaw si Xi Mengzhou. Nagdulot ito ng matinding pagkabalisa sa puso ng kapatid. Tila naging katotohanan ang kanyang pag-aalala. Maraming katulong ang biglang hindi ng ahas na magsalita pa. Napatingin si ate sa may hawak ng phone at nagtanong, kanina lang nag-ring yung phone, bakit hindi mo sinasagot kanina? Obviously, sinisisi niya ang assistant sa pagiging mabagal. Kung hindi, ang mga bagay ay hindi darating sa puntong ito. Kahit papaano ay alam niya kung ano ang iniisip ni Xi Mengzhou, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito sa lahat ng oras. Wala siyang kahit katiting na ideya kung ano ang gagawin. Gustong umiyak ng katulong ngunit walang luha. Nang tumunog ang telepono ngayon, lahat ng naruroon ay masayang nag-uusap kung paano pahihirapan si Xi Mengzhou. Bukod dito, hindi siya nakakuha ng anumang mga tagubilin, kaya hindi siya nang ahas na kunin ito ng random. Nung mga panahong yun, alam din ng sisi na to. Ngayong sinisisi na niya ang sarili niya, hindi niya may pagtanggol ang sarili niya. Wala kang magagawang tama. Hindi akalain ni ate na may nagawa siyang mali. Halatang hindi nahawakan ng maayos ng kanyang assistant ang usaping ito. Masama na ang loob niya, kaya naglabas siya ng galit sa kabilang partido. Napag-alitan ng katulong at hindi ng ahas na magsalita. Kung ano ang nasa isip niya, siya lang ang nakakaalam. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon. Sa pagkakataong ito, napagmasdan ng isang katabi niyang katulong ang ekspresyon ng kapatid at nagtanong ng mabuti. Tumawag ka ulit. Sabihin lang na wala sa iyo ang telepono ngayon at hindi mo ito narinig. Medyo hinaing na sabi ni ate. Bagamat may dahilan siya, kapag nagkusa siyang tumawag muli, pagkatapos ay sa mga susunod na negosasyon, ang luwag para sa kanya na itaas ang mga kondisyon ay magiging mas kaunti. Oo, tatawag ako agad. Ang katulong na may hawak ng telepono ay mabilis na nag-dial ng numero ni Xi Mengzhou. Hello, ito ba si President Xi? Paumanhin, hindi ko kasama ang telepono ngayon, kaya hindi ko narinig ang iyong tawag. Oo, gusto kong itanong kung bakit ka tumawag. Wala lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko masyadong maintindihan. Wala para sa atin. Hello. Tinawag ng katulong ang telepono na ibinaba, at walang reply ng matagal. Pagkatapos noon ay tumingala siya kay ate at sa iba pang katulong. Anong sabi niya? Tanong ni ate. Kabanata 472. Sabi niya, parang may iyak na ang katulong. 2 beses niyang inulit ang, sabi niya, ngunit hindi pa rin niya masabi ang sinabi ni Xi Mengzhou. What did she say? Say it. Kailan ka pa nauuto? Galit na sabi ni ate. Sabi niya, wala tayong gagawin dito. Sa ilalim ng panggigipit ng kapatid, sa wakas ay ipinahayag ng katulong ang mga salita ni Xi Mengzhou. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni ate. Mukhang hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Xi Mengzhou. Anong ibig mong sabihin na wala tayong gagawin dito? Hindi pa kinunan ang aming ad. Hindi siya dumating para humingi ng tawad. Hindi man lang niya kami binigyan ng balanse. Paanong wala tayong gagawin dito? Panipi, palakas ng palakas ang boses ni ate. Lalong naipon ang galit sa mukha niya. Nasa bingit na siya ng pagsabog. Say it. Gusto mo bang mamatay tayo sa pagkabalisa? Nang makitang hindi na muling nagsalita ang katulong na may hawak ng telepono, naging balisa rin ang isa pang katulong. Sinabi ni Director Xi na hindi na natin kailangan pangkunan ng advertisement. At saka, dahil sa atin, natalo natin sila. We have to compensate them. Sa wakas ay inayos ng assistant ang kanyang mga iniisip at sinabi ang mga salita ni Xi Mengzhou sa isang hininga. Gusto niyang bumawi tayo, buti na lang hindi tayo humingi ng kabayaran sa kanila. Naantala niya ang oras namin at binugbog pa niya kami.
Ngayon, gusto niya talaga ang kabayaran namin. Nababaliw na ba siya sa pera? Narinig ni ate ang sinabi ng kanyang assistant. Inihagis niya ang tasa ng tsaa sa tabi ng kama sa lupa at umungol ng galit. Iyon ang ibig niyang sabihin. Ang katulong ay hindi natatakot sa oras na ito. Tsaka nag-react din siya. Puno rin ng galit ang mukha niya. She dares to treat us like this. Hindi ba siya natatakot na hindi natin kukunan ng advertisement? Sabi ng katabi niyang katulong na kadalasang may hawak ng maliit na dumi. Tama, dahil ganyan ang ugali niya, saka kami maghihintay. Anyway, sa kanya na lang ang nasayang na oras at nawalang pera. Hindi niya tayo masisisi. Sa oras na ito, nag-alinlangan ang katulong na sumagot ng telepono. Tila hindi siya sigurado at sinabing, mukhang ang ibig sabihin ni Direk Exie ay kinunan na ang kanilang advertisement. Ano? Imposible yun. Gulat na gulat si ate, tumayo siya at sinabing. Tama, ang tagal na. Gustuhin man nilang magpalit ng tao, aabutin ng ilang araw. Paanong mabilis mag-viral? Dapat peke. Oo, peke, dapat peke. Gayunpaman, ang mga puso ng lahat ay biglang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Kung talagang tapos na ang advertisement ng Chanzhou Group, ano ang dapat nilang gawin? Walang nang ahas na isipin ang kahihinatnan ng bagay na ito. Sa katunayan, ang advertisement na ito ay isang pagkakataon para sa kapatid na ito at para sa kanilang koponan. Pagkatapos ng lahat, ang Chanzhou Group ay isang malaking kumpanya, at ang kanilang partner ay isang kilalang A-list celebrity tulad ni Li Bingyan. Ang ganitong mga pagkakataon ay bihira. Gayunpaman, dahil sa kanilang kasakiman at ugali, tila personal nilang sinisira ang pagkakataong ito para tumaas ang kanilang katanyagan. Kaya naman medyo nataranta ang lahat. Give me the phone. Ako mismo ang tatawag kay President Exie. Naramdaman ng kapatid na babae na hindi siya makaupo. Kung magpapatuloy ito, baka may aksidente talaga. Sa makatuwid, binalak niyang tawagan ng personal si Exie Mengzhou. Dati, hiniling niya sa assistant na makipag-ugnayan kay Exie Mengzhou dahil gusto niyang magpalabas. Kapag gumawa siya ng mga kahilingan sa ibang pagkakataon, ito ay mas kapaki-pakinabang. Gayunpaman, ngayon ay wala na siyang pakialam. Iniisip pa nga niya na hanggat hinahayaan pa rin siya ni Exie Mengzhou na kunan ang advertisement na ito, magiging maayos siya kahit na hindi siya gumawa ng anumang karagdagang kahilingan. Mabilis na iniabot ng katulong ang telepono sa kapatid. Gayunpaman, pagkatapos ay dial ng kapatid na babae ang numero ni Exie Mengzhou, nalaman niyang hindi sinagot ng kabilang partido ang kanyang tawag. Mukhang na-blacklist siya nito. Ito ang nagparamdam sa kanya na may masamang mangyayari, at bumigat ang kanyang puso. Talagang hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ano ba ang nangyayari? Bulong ni ate sa sarili. Pero halatang walang makakasagot sa tanong niya. Sa orihinal, ang dahilan kung bakit sila kalmado at naghintay para sa Chanzhou Group na lumapit sa kanila ay dahil napagpasyahan nila na si Exie Mengzhou ay hindi makakahanap ng kapalit sa maikling panahon. Kung gumamit sila ng iba, tiyak na magkakaroon ng conflict of time. Sa makatuwid, sila ay walang takot. Gayunpaman, ngayon tila ang mga bagay ay hindi kung ano ang iniisip nila. Si Exie Mengzhou ay may planong pang-emergency. Kakaalis pa lang nila, kinunan na ang advertisement. Kahit anong tingin nila, hindi ito pansamantalang kapalit. Paano nila magagawa ito? Pumirma kami ng kontrata. Ngayon, nang walang pahintulot namin, hinayaan nilang kunan ng ibang tao ang advertisement na ito. Ito ay isang paglabag sa kontrata. Maaari nating hilingin sa kanila na bayaran tayo. Sigaw ng isang katulong. Naiintindihan na niya na hindi man lang sinagot ng kabilang partido ang kanilang tawag. Halata namang walang babalikan. Baka nakahanap na talaga ng iba ang kabilang partido para kunan ng advertisement. Oo, kasuhan natin sila. Umalangaw-ngaw ang isa pang katulong. Damn it! Nagalit din si ate. Inihagis niya ang kanyang telepono sa lupa at sinabing, dahil hindi sila mabait, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi makatarungan. Pumunta ka at ipaalam sa media ang tungkol sa bagay na ito. Kahit na kailangan mong gumastos ng kaunting pera, kailangan mong sirain ang kanilang reputasyon at ilagay kami sa posisyon na mabuli. Dapat mong sabihin na ang Chanzhou Group ay isang malaking bully. Hindi lang nila pinayagan ang mga nasasakupan nilang bugbugin ang mga tao, kundi sinadya din nilang sirain ang kontrata at hindi man lang ipinaalam sa amin. Panipi,
Sige, gagawin ko na. Mabilis na tumango ang katulong na tumanggap ng gawain at sinabi. Bagamat ang sisi na ito ay isang third-tier star, sino ang humiling sa kanyang mukha na maging sikat sa mga babae? Sa makatuwid, kadalasan ay may ilang mga media outlet na nagpapanatili ng malapit na relasyon sa kanya para sa kanilang sariling pagganap. Ang isa ay nangangailangan ng balita, at ang isa ay nangangailangan ng pagganap. Tinamaan ito ng magkabilang panig. Sa makatuwid, ngayong gusto niyang ilantad ang isang bagay, ito ay hindi walang pahiwatig. Sa kabilang banda, hindi alam ni Xe Mengjiao na naghahanda na ang sisi para lumipat sa kanilang kumpanya. Sa oras na ito, nakalimutan pa niya ang tungkol sa bagay ng kapatid. Kung tutuusin, ito ay isang maliit na bagay para sa kanya. Dahil kinuna na ang advertisement, hindi na importante ang sisi noon. Siyempre, kung ang kabilang partido ay walang mga mata at dumating upang makahanap ng gulo, hindi siya magiging magalang. Natural na hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa bagay ng kapatid na babae. Sa katunayan, wala siyang impresyon sa kapatid. Ni hindi niya akalain na magkakaroon siya ng anumang pakikipag-ugnayan sa kabilang partido sa hinaharap. Sa oras na ito, namimili siya kasama si Li Bingyan. Sa totoo lang, silang dalawa lang. Pagkatapos mag-disguise ni Li Bingyan, iniwan niya ang kanyang assistant at si Huang Feng para mamili. Kabanata 473. Nako, ang sarap. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganito kasaya. Sa isang mataong lugar, sina Huang Feng at Li Bingyan ay namimili at kumakain. Sa oras na ito, si Li Bingyan ay parang isang sakam na bata, at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Ang hirap talagang maging bida. Tumingin si Huang Feng kay Li Bingyan na para bang kumakain siya ng mga kakaibang delicacy. Hindi may iwasang naramdaman niyang ang mga bituing ito, kahit man lang sa pagkain, ay hindi pa rin magawa ang gusto nila. Lahat ng iba ay maayos, ngunit pagdating sa pagkain, kadalasan ay hindi tayo makakain ng ganito nang walang pakialam sa ating imahe. At saka, kailangan nating bigyang pansin ang pagpapanatili ng ating figure, kaya kadalasan, kapag nakakita tayo ng isang bagay na gusto nating kainin, maaari lamang natin itong hawakan, sabi ni Li Bingyan. Nakikita ko na maraming mga bituin sa internet na nagpapakita ng mga larawan at video ng kanilang sarili na kumakain, tama ba? Sa mesa sa harap nila, maraming mga bagay, at lahat sila ay makakain ng marami, sabi ni Huang Feng. Poseng lang yan. Inilibot ni Li Bingyan ang kanyang mga mata at sinabing, pagkatapos ng katulong sa pagkuha ng mga larawan o video, ang mga bagay na iyon ay kailangang alisin. Imposibleng kumain ng marami. Nakinig si Huang Feng kay Li Bingyan na nag-uusap tungkol sa inside story ng kanilang industriya, at medyo natigilan siya. Sa pagiging bida, hindi mo talaga nakakalimutang kumilos anumang oras. Marami akong nakin ngayon. Pagkabalik ko, kailangan kong mag-gym sandali. Sabi ni Li Bingyan na may malungkot na mukha. Hindi ba iniendorso mo ang gamot na pampababa ng timbang para sa aming kumpanya? Dapat maganda ang epekto. Maaari mo itong subukan, sabi ni Huang Feng. Hindi garantisado ang epekto ng gamot na pampapayat. Maganda ang mga produkto ng kumpanya mo. Walang masama sa katawan. At saka, may epekto. Pero, paanong mas maganda ang pagkain ng pampababa ng timbang kaysa sa pag-eehersisyo mag-isa? Ang pag-eehersisyo ay hindi lamang para mawalan ng timbang, kundi para magkaroon din ng magandang figure. Maaari din itong mapanatiling malusog ang katawan. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagkain ng gamot na pampababa ng timbang, sabi ni Li Bingyan. Totoo yan. Tumango si Huang Feng. Kahit na ang pagkain ng mga table tasks na pampababa ng timbang ay maaaring mabawasan ang taba sa katawan ng isang tao, mahirap sabihin kung ang natitirang taba ay maaaring gamitin upang magpakita ng magandang figure. Noong una ay may gustong sabihin si Huang Feng, ngunit mula sa gilid ng kanyang mata, bigla siyang nakakita ng kislap ng liwanag sa isang sulok sa hindi kalayuan. Mukhang nakaharap ito sa kanila. Sige, tingnan mo. May gagawin ako at babalik din ako kaagad, sabi ni Huang Feng kay Li Bingyan. Anong problema? Nalilitong tanong ni Li Bingyan. May nakita akong kakilala, kaya umakyat ako para kumustahin. Huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad, sabi ni Huang Feng. O sige, hintayin kita sa harap. Tumango si Li Bingyan at sinabi. Alam din niya na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi angkop na ilantad,
kaya hindi niya hiniling na sumama kay Huang Feng. Pinanood ni Huang Feng si Li Bindian na pasulong. Tumalikod siya at nawala sa crowd. Hehe, nagpa-picture na rin ako sa wakas. Alam ko naman na nagmamadali itong si Li Bindian na pumunta sa Jiangzhou. May fishy siguro. This time, ang ganda talaga. Ano ba ang dapat kong gamitin para sa title bukas? Jade female star lips thousands of miles to meet her lover. Mukhang maganda naman ito. Haha, this time malaki talaga ang kita ko. Sa sulok na hindi kalayuan sa likuran ni Huang Feng at Li Bindian, tumatawa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may medyo advanced na camera na nakasabit sa kanyang leeg. Puno ng pride ang mukha niya. Hoy, bakit isang tao lang? Saan nagpunta yung lalaki? Nang muling inilabas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo mula sa sulok, natuklasan niyang si Li Bindian lamang ang nasa harapan niya. Nawala ang lalaking nasa tabi niya noon, dahilan para makaramdam siya ng isang alon ng panghihinayang. Mabuti na lang at marami lang akong nakuhanan. Sayang at hindi ko nakita ang mukha ng lalaki. Kung hindi, mas pasabog ang balitang ito. Tinitigan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang likod ni Li Bindian at bumulong. Hindi niya napansin na may sumulpot pala sa likuran niya. Bang! Biglang naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na malakas ang pagkatok ng kanyang ulo. Napagtanto niyang may mali, ngunit wala siyang mababago. Isang pagsabog ng kadiliman ang dumating, at siya ay nawala ng malay at nawala ng malay. Hindi ko ini-expect na magkakilala pala. Ungol ng figure sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang taong ito ay si Huang Feng na katatapos lang mawala. Napagtanto na lang niya na baka masundan sila ni Li Bindian, kaya naghanap siya ng dahilan para pumunta at makita. Ang sabi lang niya ay may nakilala siyang kakilala. Hindi niya inaasahan na pagdating dito ay nalaman niyang kakilala pala niya ang sumunod sa kanila. Nang sunduin niya si Li Bindian, nakita niya ito minsan sa airport. Siya ang senior ng paparazzi na mahilig manligaw ng mga tao. Yumuko si Huang Feng at kinuha ang kamera ng kabilang partido. Nalaman niya na ito nga ay larawan ni Li Bindian, at napakaswerte rin niya. Gayunpaman, ito ay isang larawan lamang ng kanyang likod, at walang larawan ng kanyang harapan. Inilagay ni Huang Feng ang kamera sa kanyang storage ring at bumulong, hindi masama ang bagay na ito, hindi ko na ito kukunin. Anyway, binigay na ninyo sa inyo ang bagay na ito, kaya malamang ay hindi na kayo tatutol sa pagbibigay sa inyo ng isa pa. Hindi alam ni Huang Feng na bilang isang paparazzi na walang kasikatan at hindi pa napatunayan ang sarili, hindi madali para sa taong ito na mag-apply para sa naturang camera. Nawala niya ang camera bago siya nagkaroon ng anumang mga natamo. Ito ay halos imposible na makakuha ng isa pa. Gayunpaman, kahit na alam ni Huang Feng ang sitwasyong ito, malamang na wala siyang pakialam. Para sa gayong tao na mahilig sumilip sa iba, si Huang Feng ay walang awa. Bakit ang aga mo bumalik? Nang bumalik si Huang Feng kay Li Bindian, nagtatakang tanong ni Li Bindian. Naisip niya nakakausapin sandali ni Huang Feng ang kakilala. May gagawin siya kaya umalis muna siya. Sabi ni Huang Feng. Tumingin siya kay Li Bindian sa harap niya. Bagamat nakabalat kayo siya, hindi makikilala ng karamihan na siya ang A-list celebrity. Gayunpaman, sa mga mata ng mga profesional na paparazzi na iyon, madali pa rin siyang makita. Mukhang kailangan kong bigyang pansin ang sitwasyon sa paligid. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Ayaw niya. Pagkatapos nilang maglakad ng mahabang panahon ni Li Bindian, ang mga tsismis tungkol sa kanya at kay Li Bindian ay nasa lahat ng dako. Hindi yun magandang bagay para sa kanya at kay Li Bindian. Sa kabutihang palad, hanggang sa gabi, si Huang Feng ay walang nakitang sumusunod sa kanila. Parang aksidente lang ang nangyari kanina. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Huang Feng dahil kailangan pang manatili ni Li Bindian sa Jiangzhou ng ilang araw. Kung palagi siyang pinagmamasdan, malamang na hindi siya magiging masaya. Nasa mood pa rin si Huang Feng na samahan si Li Bindian na mag-shopping at kumain, ngunit ang ibang mga tao ay wala sa ganoon kagandang mood. Kabanata 474. Kumusta ang pakikipag-ugnayan sa media? Sa isang luxury hotel, nagtatanong ang kapatid na babae sa kanyang mga nasasakupan na may pagtatampo na mukha. Hindi niya maiwasang magalit. Nakuha na niya ngayon ang eksaktong balita. Ang advertisement na orihinal na pag-aari niya ay binaril ng iba,
at ang pumalit sa kanya ay ang security guard na bumugbog sa kanya kaninang umaga. Yung security guard na pinagmamasdan niya. Labis na ikinagalit niya ang balitang ito. Ang mas ikinagalit niya ay sa proseso ng pagbaril, hindi ganap na sinunod ng security guard at libingan ang script. Mas intimate ang dalawa kaysa sa nakasulat sa script. Ang halatang pagkakaiba ni Lee Bindian sa paggamot ay nagpagalit sa kapatid. Sa pananaw ng kapatid, itong si Lee Bindian ay nakatingin sa kanya. Mas gugustuhin niyang barilin ng malapitan ang isang maliit na security guard kaysa maging medyo malapit sa kanya. Dahil dito, siya, na noon pa man ay mataas ang tingin sa sarili, ay hindi na makayanan. Sa makatuwid, ang kapatid na babae, na naiinggit lamang kay Huang Feng at sa Changzhou Group, ay isinama na ngayon si Lee Bindian sa listahan ng puot. Hindi lang niya gustong guluhin ang Changzhou Group at ang security guard, ngunit gusto rin niyang sirain ang reputasyon ni Lee Bindian. Nang isipin niya na si Lee Bindian, na laging may magandang imahe, ay personal niyang sinira, hindi niya maiwasang manginig sa kaba. Nakipag-ugnayan kami sa 3 media outlet. IR report nila bukas ang tungkol sa Changzhou Group. Sinabi ng katulong, pumayag din silang mag-ulat tungkol sa usapin ni Lee Bindian. Gayunpaman, dahil ang kabilang partido ay isang A-list na aktor, ang mga media outlet na iyon ay humingi ng karagdagang pera. Para sa media, hanggat may pera at pag-click, wala silang pakialam kung ano ang katotohanan ng bagay na iyon. Lalo na yung mga maliliit na media outlet, ang toilet newspaper, sila ay mas walang prinsipyo. Masasabing maaari silang gumawa ng mga bagay na nakakasira ng lupa gamit lamang ang isang larawan. Sa makatuwid, ang gawain ng pangkat ng kapatid na babae ay hindi mahirap para sa kanila. Bagamat wala silang aktwal na ebidensya sa ngayon, hindi sila nag-aalala. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa sila ng ganoong bagay. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang gantimpala. Kaya naman, sinasamantala ang pagkakataong ito, paano nila madaling binitawan ang kapatid na babae. Nang marinig ng kabilang partido na magtaas ng presyo, kumunat ang noo ng kapatid. Alam niya kung anong klaseng tao sila, dahil nahanap na niya ang mga ito. Kung hindi siya pumayag sa kanilang mga kondisyon, baka agad silang magalit at hindi siya makilala. Agree sa kanila, sinabi ng kapatid na babae sa kanyang katulong, gayunpaman, kailangan mo ring sabihin sa kanila na ang bagay na ito ay dapat gawin ng maganda. Kung hindi, hindi sila makakakuha ng isang sentimo. Okay, I will contact them now. Sabi ng katulong, Huang Feng, Lee Bindian, Xi Mengzhou, hintayin niyo lang ako. Sa bakanteng silid, naalala ang hinanakit na boses ng kapatid. Sa pagkakataong ito, hindi lang si ate ang may hinanakit sa kanyang puso. Sa isang tiyak na sulok ng lungsod, si Tung Zian ay nagdamdam din sa oras na ito. Panay ang paglabas niya ng sama ng loob. Ang kanyang paraan ng paglabas ay ang suntukin at sipain ang mga tao sa ilalim ng kanyang mga paa. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa sulok na ito. At ang taong nakahandusay sa lupa ay si Kai Tian, na sikat kanina. Para sa taong bumugbog sa kanya noong nakaraan, walang balak si Tung Zian na palayain siya. Hindi siya ganoon ka-magnanimous. Kaya naman, nakahanap siya ng pagkakataong turuan ng leksyon si Old Yu noong nakaraan at nabali ang kanyang binti. Gayunpaman, hindi ito sapat para ilabas ang sama ng loob sa kanyang puso, kaya muli niyang natagpuan si Kai Tian sa pagkakataong ito. Sa ilang kadahilanan, hindi pinaalalahanan ni Old Yu si Kai Tian matapos malaman na tuturuan ni Tung Zian si Kai Tian ng leksyon. Sa makatuwid, palaging iniisip ni Kai Tian na si Tung Zian ay baldado at hindi alam na ang kabilang partido ay naghahanap ng pagkakataon upang turuan siya ng leksyon. Kaya naman paglabas niya ngayon ay natatakpan ng talukbong ang kanyang ulo. Pagkatapos noon, kinalagkad siya sa sulok na ito. Kai Tian, bastard ka! Hindi ba magandang palitan ang posisyon ko ngayon? Last time, naglakas loob ka talagang suntukin ako. Naglakas loob ka talaga na tawagin akong Tuizi. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo na ako, si Tung Zian, ay hindi isang taong mapag-alitan ng kahit na sino, at hindi lang kahit sino ang maaaring pumalit sa aking posisyon. Panipi, sinipa ni Tung Zian si Kai Tian at nagpatuloy sa pagsasalita. Mayroong ilang mga gangster sa paligid upang protektahan siya. Hindi siya nag-aalala na tumalon si Kai Tian at matamaan siya.
Si Kai Tian ay walang lakas at isip na tamaan si Tung Zian ngayon. Gusto lang niyang iwasan ang mga suntok at sipa ni Tung Zian. Gayunpaman, halatang hindi ito madali, kaya hindi nagtagal ay binugbog siya sa buong katawan. Tung Zian, huwag kang maging kampante. Patay na ang tatay mo. Sayang ka, naglakas loob ka talagang saktan ako. Siguradong pagsisisihan kita. Marahil ay dahil sa pakiramdam niya na siya na ngayon ang numero 1 Young Master sa Qing Province, kaya ang puso ni Kai Tian ay napaka-arrogant. Wala siyang balak humingi ng awa. Sa kanyang isip, ganap na tumanggi si Tung Zian. Kahit na siya ay pabaya ngayon at nahulog sa kanyang bitag, magagawa pa rin niyang makaganti pagkatapos ng araw na ito. Pagsisisihan mo ako, tapos pagsisisihan ko muna. Nang makitang si Kai Tian ay walang kahit katiting na intensyon na humingi ng awa, mas bumigat ang atake ni Tung Zian. Tinawag din niya ang mga katabi niyang gangster para bugbugin si Kai Tian. Pagkatapos, tinatrato niya si Kai Tian tulad ng pagtrato niya kay Old Yu. Gusto rin niyang baliin ang mga binti ni Kai Tian. Hanggang sa oras na ito, sa wakas ay nakaramdam ng takot si Kai Tian. Nakatingin sa baseball bat sa kamay ng kabilang partido at nakatingin sa kanyang mga binti na may masamang intensyon, nanginginig ang puso ni Kai Tian. Nagpumiglas siya sa lupa, gustong lumayo sa mga mapanganib na taong ito. Siyempre, naging walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Tung Zian, anong gusto mong gawin? Kung maglakas loob kang hampasin ang mga binti ko, hindi kita bibitawan. Nanginginig ang puso ni Kai Tian habang nagbabanta. Hindi mo ba ako papakawalan? Hindi kita papakawalan. Ayaw mo bang tawaging Pyle ang iba? Tapos magiging Pyle ka rin sa future. Tumingin si Tung Zian kay Kai Tian na may mabangis na mukha at sinabi. Hindi mo magagawa ito. Hindi mo kaya. Natatakot na sabi ni Kai Tian, Tung Zian, bitawan mo ako. Ipinapangako kung hindi ako maghihiganti. Bibigyan kita ng pera, maraming pera. Ano sa tingin mo ako? Bigyan mo ako ng pera. Gusto ko bigyan mo ako ng pera, gusto ko bigyan mo ako ng pera. Sinipa ni Tung Zian si Kai Tian ng ilang beses at sinabing. Ang pagbibigay ng pera sa iba ang karaniwan niyang ginagawa. Sa pananaw ni Tung Zian, tinatrato siya ni Kai Tian na parang pulubi. Baliin mo ang kanyang mga paa para sa akin. Sabi ni Tung Zian sa mga gangster sa paligid niya. Isang mas malungkot na tunog ang narinig. Hinimatay pa si Kai Tian dahil sa sobrang sakit. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Tung Zian na palayain siya. Nagpatuloy pa rin siya sa paghampas sa kanya. Kabanata 475. Nang magising si Kai Tian mula sa kanyang putol na binti, may tunog ng mga yabag sa hindi kalayuan. Bilasan mo, nasa unahan si Young Master Kai, at ganoon din ang moldita na si Tung Zian. Dumating ang pamilyar na boses ng matandang Yu. Matanda Yu, nandito na ako, halika at iligtas mo ako. Nang marinig ang boses ni matandang Yu, naramdaman ni Kai Tian na parang narinig niya ang boses ng isang engkanto. Tiniis niya ang sakit ng kanyang binti at sumigaw ng malakas. Gayunpaman, pagkasabi niya nito ay muling sinipa ang kanyang mukha, at bigla na naman siyang napasigaw. Young Master Kai, huwag kang mag-alala, nagdala ako ng mga tao para iligtas ka. Muling tumunog ang boses ng matandang Yu, Tung Zian. Kung maglakas loob kang gawin ang anumang bagay kay Young Master Kai, hindi kita pababayaan. Bakit hindi ko na malaya na napakatapat pala ni Old Yu noon? Bagamat masakit ang kanyang katawan, naantig pa rin ang puso ni Kai Tian sa mga salita at kilos ni matandang Yu. Noong una, medyo nag-aatubili pa rin siyang tanggapin si Old Yu, ngunit ngayon, itinuring na niya si Old Yu bilang kanyang pinakatapat na nakababatang kapatid. Naisip niya na pagkatapos ng usaping ito, siya na ang bahala kay Old Yu kahit ano pa ang mangyari. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang tapat na nakababatang kapatid na mapait na madismaya. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa harap ni Kai Tian, Tung Zian, at ng iba pa. Dahil ito ay isang patay na dulo, si Tung Zian at ang iba ay walang paraan upang umalis mula sa ibang mga lugar. Kung gusto nilang umalis, maaari lamang nilang piliin ang direksyon na pinanggalingan ni Old Yu at ng iba pa. Tung Zian, bastos ka, anong ginawa mo kay Young Master Kai? Nanguna si matandang Yu. Nang makita niya si Kai Tian na nakahandusay sa lupa,
Bigla siyang nagulat at mabilis na tinanong si Tung Zian. Kuya Yu, traidor ka, gumaling na naman ang dalawang paamong aso ha. Tumingin si Tung Zian kay Old Yu na may masamang mukha at sinabi. Gusto niyang talunin muli si Old Yu, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Old Yu. May iba pang mga tao sa paligid niya, at ang mga taong iyon ay tila katulad ng mga tao sa paligid niya. Lahat sila ay mga gangster. Sa unang tingin, alam niya na hindi sila ang uri ng mga tao na pinaglalaroan. Nang marinig na binanggit ni Tung Zian ang kanyang mga binti, kumislap ang mata ni matandang Yu na may bakas ng manipis na ulap. Siyempre, hindi pa ganap na gumaling ang kanyang mga binti. Gayunpaman, upang magpakitang gilas sa harap ni Kai Tian, kinailangan ni Old Yu na kaladkarin ang kanyang napakaabala na mga binti. Siyempre, hindi puro mabait si Old Yu. Kung talagang mabait siya, agad niyang ipapaalam kay Kai Tian matapos siyang bugbugin at babalaan siyang mag-ingat kay Tung Zian. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Sa halip, naghintay siya hanggang sa sandaling ito na nabali rin ang isang paa ni Kai Tian bago siya nagpakita. Ang pagpapakita sa oras na ito ay magpapahalaga sa kanya sa puso ni Kai Tian. Bukod dito, nabali rin ang isang paa ni Kai Tian, kaya hindi niya ito pagtatawanan sa hinaharap. Napakalinaw ni Old Yu tungkol sa kung anong uri ng tao si Kai Tian. Isa siyang tao na tiyak na gagamitin ang kahinaan ng kausap para pagtawanan ang iba. Tung Zian, huwag kang maging kampante. Ngayon, papahirapan kita. Talagang naglakas loob kang tretuhin si Young Master Kai ng ganito. Ayaw mo lang mabuhay. Pumunta ka at bugbugin mo siya. Mabangis na sabi ni matandang Yu kay Tung Zian. Kahit natalunin niya si Tung Zian ngayon, ang ibig sabihin ng kanyang mga salita ay ang paghihiganti kay Kai Tian, at ito ay talagang epektibo. Kahit papaano si Kai Tian, na hindi alam ang nasa loob na kwento, ay naantig sa pagganap ni Old Yu. Matagal nang alam ni Old Yu na si Tung Zian ay gagawa ng hakbang kay Kai Tian. Gusto niyang magpakitang gilas sa harap ni Kai Tian, kaya natural na hindi siya darating ng mag-isa nang walang anumang pag-iingat. Sa katunayan, sa Underworld, ang kanyang mga koneksyon ay mas malawak kaysa kay Tung Zian. Kung tutuusin, marami na siyang nagawang katulad noon. Sa makatuwid, hindi mahirap para sa kanya na makahanap ng ilang mga taong tulad nito ngayon, at ang mga taong dinala niya sa pagkakataong ito ay higit pa kay Tung Zian. Hindi nagtagal, ang mga tao sa magkabilang panig ay lumaban ng sama-sama. Natural, hindi pumunta si Old Yu. Alam niya ang sarili niyang lakas, at ayaw niyang umakyat at humingi ng gulo. Kasabay nito, si Kai Tian, na nakahandusay sa lupa, ay hindi gustong sumali sa laban na ito. Sa kasamaang palad, wala siyang lakas na kumilos. Sa makatuwid, maaari lamang siyang humingi ng tulong sa lupa, ngunit kumilos si Old Yu na parang hindi niya narinig. Napakagulo ng eksena, hindi niya narinig ang tawag ni Kai Tian para humingi ng tulong. Makatuwiran din na ipaliwanag ito pagkatapos. Dahil dito, muling nasa trahedya si Kai Tian. Hindi niya alam kung sino ang tumapak sa kanya, at hindi niya alam kung sino ang hamampas sa kanya ng kahoy. Sa madaling salita, dumanas siya ng maraming hindi inaasahang sakuna. Kasabay nito, binugbog din si Tung Zian na napakalakas noon. Kung tutuusin, hindi siya nagdala ng maraming tao gaya ng kabilang panig, at tiyak na isa siya sa mga taong gustong turuan ng leksyon ni Old Yu. Kaya naman siya rin ang pinagtutuunan ng pansin. Hindi nagtagal at nakahiga siya sa lupa tulad ni Kai Tian. Hindi niya maiwasan ang mga pag-atake sa paligid. Siya at si Kai Tian ay naging magkapatid na nasa kagipitan. Hindi niya alam kung ang mga dinala niya o si matandang Yu ay nabugbog. Hindi nagtagal, napagpasyahan ang kinalabasan ng labanan. Malinaw, si matandang Yu, na naghanda ng maaga, ang may kapangyarihan. Ang mga taong dinala niya ay natamba na ang lahat ng mga taong dinala ni Tung Zian sa lupa. Sa oras na ito, nagmamadaling humakbang pasulong si matandang Yu at tinulungang makatayo si Kai Tian. Young Master Kai, okay ka lang? Tanong ni matandang Yu na may pag-aalala. Bulag ka, paano ako magiging okay? Sa oras na ito, masakit ang katawan ni Kai Tian. Paano siya magkakaroon ng magandang tono kapag narinig niya ang mga salita ni Old Yu? Gayunpaman, pagkatapos na isipin na kung hindi dumating si Old Yu sa oras, mas lalo siyang maghihirap. Bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon, at medyo gumanda ang kanyang tono.
This damn Tung Zian, he is really ruthless. Panipi, young Master Kai, nas ukol na ang Tung Zian na iyon. Hinihintay niyang harapin mo siya. Ang bibig ng matandang Yu ay nagpakita ng isang nakatagong ngiti, at pagkatapos ay sinabi kay Kai Tian. Okay, sagot ni Kai Tian. Pagkatapos noon, sa tulong ni Old Yu, naglakad siya patungo kay Tung Zian at tinapakan siya. Gayunpaman, dahil nasugatan ang kanyang binti, napangiwi siya sa sakit. Every dog has its day. Tung Zian, hindi mo akalain na mahuhulog ka sa kamay ko ng ganoon kaga, di ba? Bagamat masakit ang kanyang katawan, ipinakita pa rin ni Kai Tian ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha at sinabi kay Tung Zian sa ilalim niya. Ba, sino ang nakakaalam, biglang itinaas ni Tung Zian ang kanyang ulo at dumura ng isang subaw ng plema kay Kai Tian. Dama po ang plema sa mukha ni Kai Tian, at agad itong naiinis. Kai Tian, huwag kang masyadong magmalaki. Hindi kita pinatay ngayon lang dahil malambot ang puso ko. Sa susunod, kung may pagkakataon, papatayin talaga kita. Sabi ni Tung Zian kay Kai Tian na may pulang mata. F***sick. Tuluyang naalis ni Kai Tian ang plema sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang maisip niya ang malaking subo ng plema sa kanyang mukha ngayon, nakaramdam siya ng pagkahilo at gusto niyang bugbugin si Tung Zian hanggang mamatay. Kabanata 476. Bagamat nilinis na ngayon ni Kai Tian ang plema sa kanyang mukha, nag-ilusyon pa rin siya na may plema pa rin sa kanyang mukha, kaya hindi siya komportable. Bukod dito, binugbog siya ni Tung Zian noon. Ngayong natamba na si Tung Zian sa lupa, gusto pa rin niyang patayin si Kai Tian. Ang lahat ng ito ay nagpagalit kay Kai Tian. Bigyan mo ako ng paniki, sabi ni Kai Tian sa katabi niyang gangster. Pagkatapos kunin ang baseball bat, tumingin si Kai Tian kay Tung Zian na may malungkot na mukha. Hindi mo ba ako gustong patayin? Halika, patayin mo ako. Panipi, habang nagsasalita siya, iwinagayway niya ang baseball bat sa kanyang kamay sa katawan ni Tung Zian. Halika ka nga, ang lakas ng loob mong lawayin ako. Lawayin kita, lawayin kita. Tila nawalan ng malay si Kai Tian matapos ma-provoke ni Tung Zian. Patuloy na kamakaway ang baseball bat sa kanyang kamay sa katawan ni Tung Zian. Kahit saan pa siya tumama, parang nawalan siya ng kontrol sa lakas niya. Kai Tian, basura ka. Kung may kakayahan ka, pwede mo akong patayin. Hanggat hindi ako mamamatay, papatayin kita. Matigas pa rin ang ulo ni Tung Zian kay Kai Tian. Gayunpaman, paunti-unting lumiliit ang nagmumura na boses ni Tung Zian habang lumilipas ang panahon. Sa huli, tila hindi niya kayang magsalita ng buong pangungusap. Siya ay medyo namamatay. Young Master Kai, tama na. Hindi mo na siya masasaktan. Kung patuloy mo siyang sinaktan, mamamatay siya. Sa oras na ito, mabilis na humakbang si matandang Yu at pinigilan si Kai Tian, na nawalan ng kontrol, at hinikayat siya. Siyempre, walang pakialam si Old Yu na patayin si Tung Zian, ngunit hindi niya ito magagawa sa harap ng napakaraming tao. Bukod dito, kasali rin siya. Sa napakaraming tao na naruroon, mahirap tiyakin na walang magpapakalat ng masamang chismis. Matapos hikayatin ni Old Yu, si Kai Tian ay tila nakabawi ng kaunti. Wala rin siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Tung Zian, ngunit ang kabilang partido ay hindi maaaring mamatay sa kanyang mga kamay. Sa madaling salita, dapat siyang mamatay ng direkta sa kanyang mga kamay. Marami pa ring oras si Kai Tian para i-enjoy ang buhay. Hindi niya ito maantala dahil sa walang kwentang tao. Gayunpaman, sa oras na ito, si Tung Zian, na nakahiga sa lupa, ay ganap na tahimik. Maging ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Parehong nagulat sina Kai Tian at Old Yu. Siya, hindi naman siya mamamatay diba? Kinakabahang tanong ni Kai Tian. Bagamat kadalasan ay nakakahanap siya ng mga tao upang turuan ang mga tao ng isang leksyon at binubugbog ang mga tao mismo, hindi pa siya personal na pumatay ng mga tao bago, kaya siya ay labis na natatakot at kinakabahan. Natakot din ang matandang Yu, ngunit humakbang pa rin siya para tingnan ang hininga ni Tung Zian. Nalaman niya na bagaman napakahina ng hininga ng kabilang partido, naroon nga ito. Nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Hanggat hindi siya patay, hindi mahalaga kung siya ay malubhang nasugatan o hindi. Walang tutulong kay Tung Zian. Kakayanin ni Kai Tian ang bagay na ito sa kanyang sarili. Young Master Kai,
Hindi pa siya patay, ngunit ang kanyang paghinga ay napakahina. Kailangan natin siyang ipadala ng mabilis sa ospital, sabi ni Old Yu kay Kai Tian. Then what are you waiting for? Bilasan mo at ipadala mo siya sa ospital, nagmamadaling sabi ni Kai Tian. Nakahinga rin siya ng maluwag sa kanyang puso. Pero, naramdaman niya agad na medyo nakakahiya ang performance niya ngayon, kaya idinagdag niya, I'll let him off easy today. If he dares to hit me like this next time, I'll beat him to death. May susunod pa ba? Tumingin si Old Yu kay Tung Zian, na hindi gumagalaw sa lupa. Bagamat hindi namatay ang taong ito sa pagkakataong ito, tiyak na nasugatan siya ng husto. Gustuhin man niyang guluhin ang mga ito sa hinaharap, malamang na imposible. Bagamat may iba siyang iniisip sa kanyang puso, agad na hiniling ni Old Yu sa mga tao na ipadala si Tung Zian sa ospital. Pagkatapos noon, hindi na niya ito pinansin. Hanggang sa makalipas ang ilang araw ay nalaman nila ni Kai Tian na talagang hindi patay si Tung Zian, ngunit hindi na siya muling nagising. Sa madaling salita, naging gulay siya. Hanggang sa balitang ito, tila nakalimutan na ni Old Yu at Kai Tian ang pagkakaroon ni Tung Zian. Pagkatapos samahan si Li Bindian sa hapunan, bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan. Natural, nagdulot na naman ito ng kawalang kasiyahan. Nang isa pang nangungupahan sa kanyang tirahan. Please, I'm also a great beauty. I also have a sense of existence. Huwag mong baliwalain ang existence ko ng paulit-ulit, okay? Sa pagtingin kay Huang Feng na abala sa kusina, nagreklamo si Bai Xiaoro na hindi nasisiyahan. Hindi niya maalala kung ilang beses siyang nakalimutan ni Huang Feng sa bahay. Siya ay nagugutom sa bahay habang si Huang Feng ay kumakain at umiinom sa labas. Sabi ko, hindi mo ba alam na may take-out? Tumingin si Huang Feng kay Bai Xiaoro na walang imik. Si Bai Xiaoro ay nakatingin sa kanya na may gutom na mga mata. Sobra talaga itong si Bai Xiaoro. Mas gugustuhin niyang hintayin siya na walang laman ang tiyan kaysa umorder ng take-out. Ang take-out ay hindi hygienic, at hindi ito kasing sarap ng niluto mo, matuwid na sabi ni Bai Xiaoro. Si Huang Feng ay masyadong tamad na bigyang pansin siya at nagpatuloy sa pagluluto ng kanyang pagkain. Nakatingin kay Bai Xiaoro na gutom ngunit dahan-dahan pa rin kumakain, nagtanong si Huang Feng, ngayong nalutas na ang kaso nitong Tianjun, ang ilang mga taong sangkot sa probinsya ay hindi maaaring mahawakan pansamantala. Dapat wala kang gagawin sa Haizhou, tama? Ano, gusto mo akong itaboy? Sinulyapan ni Bai Xiaoro si Huang Feng at nagpatuloy, huwag mong kalimutan, nawalan ako ng lakas sa loob dahil sa iyo. Bago gumaling ang aking panloob na lakas, huwag mo nang isipin na itaboy ako. Paano ako? Si Huang Feng ay medyo napahiya. Nawalan nga ng lakas ng loob si Bai Xiaoro dahil sa kanya, kaya nahiya si Huang Feng na itaboy siya. What I mean is, I'm your subordinate. Gusto kong malaman kung may mga missions kamakailan. Si Ren Qing ni Huang Feng ay humaharap sa kaso nitong Tianjun. Ngayong natapos na ang usaping ito, natural na gustong malaman ni Huang Feng kung may anumang misyon para sa kanya. Sa katunayan, ayaw talaga ni Huang Feng na may mangyari sa kanya. Ang pagkakakilanlan na ito ay sapat na. Kung tungkol sa mga misyon na iyon, pinakamahusay na huwag masyadong madalas. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ibang mga puwang. Delikado ang mga misyon na iyon. Kung may nangyari talaga sa kanya, wala na siyang lugar para umiyak. Wala ka talagang misyon kamakailan. Sabi ni Bai Xiaoro, nang makita ang masayang ekspresyon sa mukha ni Huang Feng, agad niyang sinabi, ngunit huwag kang masyadong maaga. Nakatanggap lang ako ng napakasamang balita para sa iyo. Ano ito? Natigilan ang ekspresyon ni Huang Feng at nagtanong. Naaalala mo pa ba ang pangyayari kay Li Bindian noong nakaraan? Tanong ni Bai Xiaoro. Oo. Tumango si Huang Feng at sinabi, ang ibig mong sabihin ay nandito ang mga tao mula sa Devil Mercenary Group. Tama na, kinumpirma ni Bai Xiaoro ang hula ni Huang Feng, kaninang hapon ko lang natanggap ang balita. Nakapasok na sila sa hangganan. Bagamat maaga silang nadiskubre ng ating mga tao at napatay ang dalawa sa kanila, nawala ang iba sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, dapat silang pumunta para sa iyo. Kabanata 477. Well, alam nila ang identity ko. Tanong ni Huang Feng. Hindi siguro nila alam na pinatay mo ang mga tao nila. Sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat,
inagaw nila ni Li Huaiman si Huang Feng para pagtakpan ang kanilang pagkakakilanlan. Kahit na may tulong ang kabilang partido sa mainland, hindi magiging madali na malaman ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ng napakabilis. Gayunpaman, tiyak na pupunta sila sa Jiangzhou, natural na hanapin ang mamamatay tao na pumatay sa kanilang mga tao, na ikaw. Sabi ni Bai Xiaoro, tumango si Huang Feng. Maagang nasabi sa kanya na tiyak na babalik ang kabilang partido para mag-higanti, kaya hindi na siya masyadong nagulat. Gayunpaman, dahil muling tinutukan ng mga mapanganib na taong ito, si Huang Feng ay medyo nanlumo pa rin. Bukod dito, dahil hindi pa nalantad si Huang Feng, hindi makapag-ayos si Bai Xiaoro ng napakaraming tao para protektahan siya. Ang lalong ikinalungkot ni Huang Feng ay ang nangyaring si Li Bingyan ay nasa Jiangzhou sa oras na ito. Kapag ang kabilang partido ay may anumang masamang intensyon sa kanya, pagkatapos ay muli siyang nasa panganib. Habang nag-iisip ng countermeasure sina Huang Feng at Bai Xiaoro, ilang sasakyan ang mabilis na humaharurot sa isang highway. Ang destinasyon ng mga sasakyang ito ay ang Jiangzhou sa Qing Province. Maliban sa mga Chinese na nagmamaneho, ang iba pang mga tao sa mga sasakyan ay pawang mga dayuhan. Leader, don't you think that we are making a big fuss out of nothing this time? Total security guard lang naman ang kabilang partido. Sa unang kotse, sinabi ng isang morenong brony na lalaki sa isang medyo may edad na lalaki sa likod na upuan na nagpapahinga na nakapikit habang kinakapa ang tri-edge na punyal sa kanyang kamay. Huwag mong maliitin ang kabilang partido. Kaya niyang patayin ang napakaraming tao natin, sapat na para ipakita na hindi mahina ang kanyang husay. Kung pabaya ka, ikaw ang magdurusa. Hindi man nagmulat ng mata ang nasa katanghaliang gulang, ang bibig nito ay sumasagot sa tanong ng itim na lalaki kanina lamang. Ang grupong ito ng mga tao ay mula sa Devil Mercenary Group na nanggaling sa ibang bansa. Hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Huang Feng gaya ng iniisip ni Bai Xiaoro. Sa katunayan, noong nasa ibang bansa pa sila, naimbestigahan na nila si Huang Feng at alam nilang si Huang Feng, isang maliit na security guard, ang pumatay sa kanilang mga tao. Gaano ba kalakas ang isang security guard? Ginagarantiya ko na hindi siya makakatagal kahit isang round laban sa akin. Kaya niyang patayin ang napakaraming tao natin, dapat may kung anong sabuatan siya, at dapat may ibang tao siyang tutulong sa kanya. Naiinis na sabi ng itim na lalaki. Sa katunayan, ang kanyang mga iniisip ay kumakatawan sa mga iniisip ng maraming tao sa Devil Mercenary Group. Dahil alam nila ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, hindi inilagay ng mga taong ito si Huang Feng sa kanilang mga mata. Naisip nila na tiyak na hindi niya pinatay ang napakaraming mga tao nila ng mag-isa. Dapat may iba pang katulong. Bukod dito, si Huang Feng ay isang papel lamang dito. Hinala pa nila na niloko rin ang nagbigay sa kanila ng impormasyon. Si Huang Feng ay isang tao lamang na itinapon upang ilihis ang atensyon ng iba. Siyempre, ang dahilan kung bakit ganoon ang naisip ng mga mersenaryong ito ay dahil alam lang nila ang pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang isang security guard. Hindi nila alam na si Huang Feng ay may pagkakakilanlan din ng isang opisyal na miyembro ng National Security Agency. Kung alam nila ang pagkakakilanlan na ito, malamang na hindi nila gaanong minamaliit si Huang Feng. May kasabihan sa Huaxia, ginagamit ng leon ang buong lakas nito para manghuli ng kuneho. Kahit na walang gaanong kakayahan ng security guard na iyon, hindi tayo magkasundo. Baka may ibang makapangyarihang tao sa paligid niya, sabi ng kapitan. Gayunpaman, ang kahulugan sa kanyang mga salita ay halatang minamaliit si Huang Feng. Naiintindihan mo, pinuno, anuman ang iniisip nila sa kanilang mga puso, dahil sinabi na ito ng pinuno, natural na hindi nila pabulaanan ang anuman. Ang itim na lalaki ay nagpasya na sa kanyang puso na pagkatapos na makita si Huang Feng, siya mismo ang magpapaikot sa leeg ni Huang Feng. Kinaumagahan, pumunta si Huang Feng sa Changzhou Group. Hindi naman sa ayaw niyang ipagpatuloy si Li Bingyan. Pagkatapos ng lahat, ang pagsama kay Li Bingyan ay napaka-komportable. Maaari siyang maglaro at makakuha ng sweldo. Siyempre payag siya. Gayunpaman, tinawag siya ni Xi Mengzhou upang pumunta sa kumpanya, sinabing may nangyari. Anong nangyari? Bakit ang aga mo dito? Sa sandaling dumating si Huang Feng sa kumpanya, inabisuhan siyang pumunta sa opisina ni Xi Mengzhou. Doon, nakita din ni Huang Feng si Suyamo.
Karaniwang hindi dumarating ang dalawa sa kumpanya sa ganitong oras. Ngayon, maaga talaga sila. Maging ang maraming empleyado ay hindi pa dumarating. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Huang Feng na ang kapaligiran sa opisina ay hindi tama. Napakapangit din ng mga mukha ni na Suyamo at Xi Mengzhao. Dapat tingnan mo muna ito. Nag-abot si Suyamo ng ilang pahayagan kay Huang Feng. Sa panahong ito, hindi gaanong nagbabasa ng dyaryo gaya ng dati, ngunit mayroon pa rin. Bukod dito, maraming beses, ang mga bagay na iniulat sa pahayagan at ang mga bagay na iniulat sa internet ay pareho. Kinuha ni Huang Feng ang pahayagan at tiningnan ito ng walang laman. Sa unang tingin, alam niya kung bakit ang pangit ng mukha ni na Suyamo at Xi Mengzhao. Naglalaro pala ang sisi kahapon. Nagreklamo siya sa media na binugbog siya ng isang empleyado ng Changzhou Group, at ang Changzhou Group ay bastos at hindi makatwiran. Hindi lang sila humingi ng paumanhin sa kanya, kundi arbitraryo pa nilang tinapos ang kontrata ng dalawang partido. Noong una, hiniling siyang mag-shoot ng isang ad, ngunit pinalitan siya ng Changzhou Group ng walang dahilan. Hanggang ngayon, walang binanggit na kabayaran ang Changzhou Group. Napansin din ni Huang Feng na sa isa pang page, iniulat na ang A-list celebrity na si Li Bingyuan ay malapit sa isang security guard sa pinangyarihan ng pagbaril ng isang ad. Tila hindi sila kasing simple ng mga ordinaryong magkaibigan. Ang ulat na ito ay inilarawan ng detalyado na parang ang taong sumulat ng artikulong ito ay nakita ito ng kanyang sariling mga mata sa eksena. Gayunpaman, ang ulat na ito ay walang kahit isang larawan. Ang buong proseso ay inilarawan ng taong sumulat nito gamit ang kanyang sariling imahinasyon. Yung security guard na nabanggit sa dyaryo, ikaw kaya? Tumingin si Suyamo kay Huang Feng at sinabi, ako dapat pero hindi ako kumilos ng intimate kay Miss Lee. Halatang paninirang puri ito, agad na sabi ni Huang Feng. Naunawaan ni Huang Feng na ang kapatid na ito ay hindi lamang gustong sirain siya, ngunit nais din niyang sirain ang Changzhou Group at Li Bingyuan. Bagamat hindi sinabi ng artikulo tungkol kay Li Bingyuan kung sino ang naglantad nito, alam ni Huang Feng na maaaring ang kabilang partido ang naglalaro. Alam ni Xi Mengzhao ang nangyari kahapon. Pagkatapos ng lahat, inayos niya ang isang deputy manager na naruroon. Sa makatuwid, alam din niya kung bakit sinaktan ni Huang Feng ang kapatid. Hindi niya akalain na ganito pala kawalan siya ang kapatid. Hindi pa siya nagdulot ng anumang problema sa kanya, ngunit dumating siya upang magreklamo tungkol sa kanya. Ano sa tingin mo ang dapat gawin tungkol dito? Tumingin si Xi Mengzhao kay Huang Feng at nagtanong. Bakit kailangan ko pang sabihin? Alam mo ang nangyari kahapon. Hindi ba dapat ikaw ang magdedesisyon? Ikaw ang boss ng kumpanya, sabi ni Huang Feng. Kabanata 478. Kung hindi ikaw, sino yun? Hindi ba ikaw ang may gawa nito? Inilibot ni Xi Mengzhao ang kanyang mga mata at galit na sinabi. Hindi nakaimik si Huang Feng. Tama si Xi Mengzhao. Ang bagay na ito ay talagang may kaugnayan sa kanya. Siya ang nakabangga sa kapatid. Gayunpaman, ang taong iyon ay karapat-dapat na turuan ng leksyon, kaya hindi siya masisisi. Actually, we have already started to deal with this matter. We will also release a statement to explain the reasons. Nakita ni Suyamo na hindi nagsalita si Huang Feng ng ilang sandali, kaya ayaw niyang pahirapan si Huang Feng. Gayunpaman, ang masama sa usaping ito, ay wala kaming anumang konkretong ebidensya. Sa huli, maaari lamang kaming makipagtalo. Kung gayon, ang taong iyon ay hindi magdurusa ng maraming pagkalugi. Hindi siya makapaghintay na makakuha ng higit na exposure. Si Suyamo ay nagsasabi ng totoo. Kahit na ang Changzhou Group ay gumawa ng paliwanag para sa bagay na ito, ang babaeng iyon ay maaaring ganap na tanggihan ito at isipin na ang Changzhou Group ay nagsisinungaling. Sa huli, ang magkabilang panig ay maaari lamang magtalo, at ang kapatid na babae ay magkakaroon ng higit na pagkakalantad, na makikinabang sa kanya. Sa makatuwid, kahit na ang Changzhou Group ay nanalo sa kaso laban sa kapatid sa huli, ang kabilang partido ay nakakuha din ng maraming katanyagan. Bukod dito, sa mga mata ng ilang taong hindi alam ang sitwasyon, ang Changzhou Group ang gumamit ng kanilang kapangyarihan para mangbuli ng iba. Bukod dito, ang bagay na ito ay malapit nang mapunta sa internet. Nag-aalala ako na ang ilang mga tao na may lihim na motibo ay sasamantalahin ang bagay na ito. Sabi ni Suyamo na may pag-aalala.
Bagamat ang Changzhou Group ay isa ring malaking kumpanya sa Qing Province, hindi ito nangangahulugan na wala silang mga kakompetensya. Sa kabaligtaran, mayroon pa rin silang mga kakompetensya sa Qing Province, at mayroong higit sa isa. Isa na rito ang Landau Group na kinakatawan ni Manager Yuan. Ang mga taong ito ay malamang na hindi pa kakawalan ng pagkakataong ito na suntukin sila kapag sila ay down. Hindi mali ang pag-aalala ni Suyamo. Sa oras na ito, sa opisina ni Manager Yuan, si Manager Yuan ay nagbabasa din ng pahayagan na nag-ulat sa Changzhou Group. May proud na ngiti na ang mukha niya. That's great. May nagpadala sa akin ng unan nung inaantok ako. Ibinaba ni Manager Yuan ang dyaryo at tumawa. Sa totoo lang, nahirapan si Manager Yuan kamakailan. Dahil sa kanyang pakikipagtulungan kay Tung Chenjun, siya ay nasangkot matapos arestuhin si Tung Chenjun. Hindi lamang dumating ang mga pulis upang tanungin siya tungkol sa ilang mga bagay, ngunit ang kanyang mga nakatataas sa kumpanya ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang kakulangan ng mga resulta at ang katotohanan na siya ay napapaligiran ng mga iskandalo. Sa makatuwid, sa panahong ito, si Manager Yuan ay napakatapat. Hindi niya inisip kung paano pahirapan ang Changzhou Group. Sa halip, nagsumikap siyang patatagin ang kanyang posisyon. Ang kanyang mga pagsisikap sa panahong ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ngayon, napatitag na niya ang kanyang posisyon. Gayunpaman, alam din niyang sa grupo ay mayroon ng mga taong hindi nasisiyahan sa kanya. Bagamat maayos siya sa pagkakataong ito, kung hindi pa rin siya makakamit ng anumang mga resulta, kung gayon ang kanyang posisyon ay nasa panganib. Alam ni Manager Yuan na kung nais niyang makamit ang mga resulta sa maikling panahon, walang silbi na sundin lamang ang tamang landas. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bagong dating sa lalawigan ng Qing, at ang Changzhou Group ay ang lokal na malupit. Kung nais niyang malampasan ang kabilang partido, ang pag-asa sa kanyang sariling pag-unlad ay malayo sa sapat. Sa makatuwid, naghahanap pa rin siya ng mga pagkakataon para salakayin ang Changzhou Group. Kung mahadlangan ang pag-unlad ng kabilang partido, magagawa niyang samantalahin ang sitwasyon. Ngayon, pagkatapos basahin ang pahayagan, ang kanyang mga mata ay nagliwanag, at siya ay may ideya sa kanyang isipan. Puntahan mo at kontakan ang ilan sa mga small-time celebrity na hindi masyadong sikat. Bigyan mo sila ng pera at hilingin sa kanila na lumapit at sabihin na nakipagtulungan na sila sa Changzhou Group dati. Naloko rin sila ng Changzhou Group noon, pero dahil masyadong makapangyarihan ang kabilang partido, wala silang ginawa. In short, mas miserable sila, mas mabuti. Sabi ni Manager Yuan sa assistant niya. Gagawin ko agad. Mabilis na sabi ng katulong. Suyamo, Xi Mengzhou, tingnan natin kung ano ang gagawin ninyong dalawa sa pagkakataong ito. Sa isip ni Manager Yuan, ang bagay ay tulad ng pinag-aalala ni Suyamo. Bagamat sinabi ng Changzhou Group sa publiko na nahuli muna ang kapatid na babae, at pagkatapos ay sadyang insultuhan ang mga empleyado ng Changzhou Group. Sa proseso ng shooting ng advertisement, sinubukan din niyang baguhin ang script at samantalahin ang mga artista. Gayunpaman, ang kapatid na babae ay hindi sumuko ng ganoon lamang. Napagtanto niya na ang dami ng atensyon na natanggap ng insidenteng ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Parang may nagdadagdag ng panggatong sa apoy sa likod ng mga eksena. Ito ang nagpasaya sa kanya. Ito mismo ang gusto niyang makakuha ng exposure. Kaya naman, muli siyang tumayo bilang biktima at sinabing, hindi maganda ang pakiramdam ko noong araw ng pagbaril ng patalastas at nagkasakit. Bagamat pinayuhan ako ng doktor na manatili sa ospital ng ilang araw para sa pag-obserba, pumunta pa rin ako sa eksena ng may pananagutan. Gayunpaman, huli nga ako ng ilang minuto. Sa aking palagay, kahit na may sakit ako, hindi ko dapat ipagpaliban ang negosyo ng kliyente. Nakita ng mga tao mula sa Changzhou Group na nahuli ako ng ilang minuto at ininsulto ako. Hindi ko kinaya ang kahihiyan at gumanti ako. Inaamin ko masyado akong impulsive that time. Bilang isang pampublikong figure, dapat kong bigyang pansin ang aking mga salita at gawa. Gayunpaman, talagang galit ako sa oras na iyon. Hindi ko masyadong nakontrol ang emosyon ko. Dito, gusto kong humingi ng tawad sa lahat at sa maraming fans na nagkakagusto sa akin. Gayunpaman, sinabi ng Changzhou Group na kontaminado ko muna ang mga tao ng kabilang partido, iyon ay puro kalokohan. Panipi,
Pagtingin sa maluha-luha na akusasyon ng kapatid sa harap ng kamera, maraming manunood na hindi alam ang katotohanan, lalo na ang mga babaeng iyon, ang umaapaw sa pakikiramay. Hindi nila inintindi ng detalyado ang buong proseso at naisip nila na totoo ang sinabi ng kapatid. Pagkatapos ng lahat, sa bagay na ito, ang kapatid na babae ay talagang isang mahinang grupo at maaaring makakuha ng higit na simpatiya. Tungkol naman sa pagpapalit ng script at gustong pagsamantalahan ang aktres, mariin niyang itinanggi. Sinabi niya na siya ay isang artista na may propesyonal na etika. Ang pag-arte ay pag-arte at hindi sinasadya ang aktres. Ang anunsyo ng kapatid na babae ay talagang nakakuha ng simpatiya ng maraming tao. Kasabay nito, nagalit din ito kay Exie Mengjiao at sa iba pa. Ang bagay na ito ay kumalat na ngayon sa internet at nagdulot ng maraming mainit na talakayan. Karamihan sa mga netizens ay hindi alam ang katotohanan. Agad silang sumama sa team at tinulungan ang kapatid na iwagayway ang bandila at sumigaw. Nakakainis talaga. Ano ang alam ng mga taong ito? Puro kalokohan ang usapan nila dito. Kung wala ang real name system, hindi ba kailangan nilang maging responsable sa kanilang mga salita at gawa? Sa opisina, nakita ni Exie Mengjiao na maraming tao sa internet ang nakikipagkrusada laban sa kanilang kumpanya. Nanlamig ang maganda niyang mukha at nanginginig ang buong katawan. Nangyari na ang inaalala natin noon. Halatang may tao sa likod ng bagay na ito na nagdaragdag ng panggatong sa apoy, sabi ni Suyamo. Kung ikukumpara kay Exie Mengjiao, hindi maganda ang mukha ni Suyamo, ngunit mas kalmado siya. Kabanata 479. Si Huang Feng ay nakaupo sa tabi nila. Medyo nakaramdam pa siya ng paghingi ng tawad. Kung tutuusin, sa kanya ang pangyayaring ito. Bagamat hindi talaga siya sinisisi ni Suyamo at maging si Exie Mengjiao, ang pangyayaring ito ay sa kanya naman ang dahilan. Kung ang paghihiganti ng kabilang partido ay nakadirekta lamang sa kanya, kung gayon hindi siya makakaramdam ng labis na paghingi ng tawad. Gayunpaman, kung masira ang reputasyon ng Changzhou Group dahil sa kanya, labis na naawa si Huang Feng sa kanyang puso. How about you announce to the public na temporary worker lang ako? After the incident, pinaalis mo na ako. Pansamantalang sabi ni Huang Feng. Paano kaya? Sa sandaling bumagsak ang boses ni Huang Feng, malakas na sinabi ni Exie Mengjiao, hindi ba't nangangahulugan iyon na aminin natin ang pagkatalo at nakokonsensya? Iisipin talaga ng iba na tayo ang may kasalanan. Tama si Mengjiao, sinabi ni Suyamo, sa oras na ito, kahit natanggalin ka namin, hindi pa kakawalan ng mga taong iyon ang kumpanya namin. Dahil nahuli na ng kabilang partido ang pangyayaring ito, hindi sila titigil dahil lang sa umalis ka ng mag-isa. At higit pa, hindi namin iniisip ni Mengjiao na may ginawa kang mali. Kung kaming dalawa ang nasa eksena noon, maaaring may nagawa kaming mas masama kaysa sa iyo. Tama na yan. Napakadali lang talaga ng sisi na yan. Sabi ni Exie Mengjiao na hindi sinasadya, kung nandoon ako sa oras na iyon, tiyak na people-ayan ko siya at hindi na siya maaaring maging lalaki. Panipi. Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Exie Mengjiao, hindi niya namamalayan na isinara ang kanyang mga binti. Napakatigas talaga nitong si Exie Mengjiao. Gayunpaman, malaki rin ang ipinagbago ng impresyon ni Huang Feng kay Exie Mengjiao. Bagaman ang masungit na batang babae na ito ay kadalasang nakakakita sa kanya na medyo hindi kasiya siya at mahilig maghanap ng mali sa kanya, ang kabilang partido ay malinaw na hindi isang hindi makatwirang tao. Kung hindi, pagkatapos ng insidenteng ito, hindi siya magkakaroon ng ganitong saloobin ngayon. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Huang Feng. Suyamo at Exie Mengjiao ay walang paraan para sa isang sandali. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kabagsik ang pangyayaring ito. Napakaraming tao ang gustong samantalahin ang pagkakataong ito upang makitungo sa kanilang kumpanya. President Exie, President Su, masamang balita. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang sekretarya ni Exie Mengjiao at sinabi sa kanila. Anong nangyari? Tanong ni Exie Mengjiao. Ilang celebrity ang lumabas sa internet. Inaakusahan nila tayo na inaapi sila sa iba't ibang paraan noon, sabi ng sekretarya ni Exie Mengjiao. Mabilis na binuksan nina Exie Mengjiao at Suyamo ang kanilang mga computer at nakakita ng maraming katulad na balita.
Noong una, 2 o 3 hindi gaanong sikat na media outlet ang nag-uulat tungkol sa Sisi at Chanzhou Group, ngunit ngayon, marami ng media outlet ang sumusubaybay. Ang ilan sa kanila ay binayaran ng iba upang mag-ulat tungkol sa bagay na ito, habang ang iba ay nakakita na ang bagay na ito ay nakakakuha ng pansin at nais na sumakay sa kasikatan. Sa makatuwid, mayroon na ngayong maraming mga ulat tungkol sa bagay na ito sa internet. Asar na asar ako. Ang mga bastos na ito, hindi ko nga kilala, pero sabi nga nila, nakipagtulungan ang kumpanya namin noon pa. Ni hindi nila tinitingnan ang sarili nila. Paano natin sila titignan? Galit na sabi ni Xi Mengzhou habang pinapanood ang balita. Naging pangit din ang ekspresyon ni Huang Feng. Hindi niya akalain na ang maliit na bagay na tulad nito ay mauunlad hanggang sa puntong ito. Sa loob ng ilang panahon, parang napuno ang internet ng mga boses ng crusadeng laban sa Chanzhou Group. Marami ng mga nanunood na hindi alam ang katotohanan at random na inakusahan ang Chanzhou Group. Ngayon, napakaraming maliliit na celebrity ang lumabas para akusahan ang Chanzhou Group. Bilang resulta, ang ilang mga tao na neutral pa rin ay nagsimulang maniwala sa bagay na ito. Ang Chanzhou Group ay biglang nahulog sa mas maraming akusasyon. Namumutla din ang mukha ni Su Yamo sa galit. Hindi niya inaasahan na ang mga pamamaraan ng kabilang partido ay sunod-sunod, at ang mga pag-atake ay sunod-sunod na sunod-sunod. Hindi nila siya binigyan ng pagkakataong huminga. Sabay-sabay na tumayo ang maliliit na celebrity na ito para suruan ang Chanzhou Group sa oras na ito. Siguradong hindi naniniwala si Su Yamo na walang tao sa likod nito. Bukod dito, ang taong ito ay talagang hindi isang kapatid na babae. Wala siyang ganoong kalaking network. Gayunpaman, kalahati lang ng bagay na ito ang nahulaan ni Su Yamo. Bagamat marami sa maliliit na celebrity na ito na tumayo sa oras na ito para suruan ang Chanzhou Group sa oras na ito ay inimbitahan ni Manager Yuan, mayroon ding iilan na tumayo sa sarili nilang inisyatiba. Siyempre, hindi naman talaga sila nabuli ng Chanzhou Group. Sa katunayan, marami sa kanila ang hindi man lang alam na may ganoong grupong kumpanya. Ang dahilan kung bakit tumindig ang mga taong ito sa oras na ito ay nakita nila na ang bagay na ito ay lalong nagiging popular at nakalantad. Nais ng mga taong ito na samantalahin ang kasikatan na ito upang madagdagan ang kanilang pagkakalantad at katanyagan. Kung ano man ang nangyari, wala silang pakialam. Hindi sila natakot na kasuhan sila ng Chanzhou Group. Kung ganoon, mas magiging masaya sila, dahil sa ganoong paraan, mas magkakaroon sila ng exposure. Para sa isang bituin, eskandalo man o iskandalo, wala silang pakialam. Basta may exposure, sapat na. Ang gusto nila ay katanyagan. Gaano man nangyari ang katanyagan na ito, hanggat sila ay sikat, may mga paraan upang linisin ang kanilang mga pangalan pagkatapos. Sa makatuwid, hindi sila nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Oy, kasali din si Miss Lee. Sa oras na ito, biglang nalaman ni Su Yamo na nag-post si Li Bindian ng isang status, kaya mabilis niyang naklik ito para tingnan. Para kay Li Bindian, ilang tao sa eksena ang mayroon pa ring kaunting pangunawa. Alam nila na hindi niya tatamaan ang Chanzhou Group kapag ito ay down sa oras na ito. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang kanyang katayuan ay mas malamang na makatulong sa Chanzhou Group. Oo naman, pagkatapos mag-click sa status ni Li Bindian, nakita nilang isinulat ni Li Bindian ang detalyado ang nangyari sa eksena. Binanggit din niya na ito ay dahil gusto ng kapatid na babae na samantalahin siya, at ang mga tao ng Chanzhou Group ay kumilos upang protektahan siya. Dito, nagpahayag siya ng pasasalamat sa Chanzhou Group sa kanilang ginawa, at kasabay nito, kinundi na rin niya ang walang hiyang ugali ng kapatid na babae. Sa sandaling may post ang katayuan ni Li Bindian, ang bagay na ito ay agad na naging rurok. Pagkatapos ng lahat, si Li Bindian ay isang kilalang A-list star. Hindi siya maihahambing sa mga third-rate o mas masahol pa na mga bituin ng kapatid na babae. Sa mga tuntunin ng kasikatan at mga tagahanga, si Li Bindian lamang ang maaaring manguna sa kanilang lahat. At ang bagay na ito ay naging mas masigla dahil sa hitsura ni Li Bindian. Ang bilang ng mga media outlet na nag-uulat ng bagay na ito ay biglang tumaas ng ilang beses. Ang mga ulat ng bagay na ito ay halos lahat ng dako sa internet. Ang impluwensya ni Li Bindian ay malinaw na hindi maihahambing sa mga taong iyon. Sa makatuwid,
maraming tao ang nakatayo na sa panig ng Changzhou Group, iniisip na maaaring may kakaiba sa bagay na ito. Marahil ang mga bagay ay hindi tulad ng sinabi ng kapatid na babae at ng iba pa. Kabanata 480. Miss Lee, salamat sa tulong mo. Matapos makita ang mga aksyon ni Li Bingyuan, agad na tinawagan ni Xi Mengzhou si Li Bingyuan upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Dati, naisipan ni Xi Mengzhou at Su Yamo na hilingin kay Li Bingyuan na tumulong, ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa ilang privacy ni Li Bingyuan. Pamilyar sila kay Li Bingyuan, ngunit hindi masasabing napakaganda ng kanilang relasyon. Natural, ayaw nilang mahirapan siya. Gayunpaman, pareho na silang nag-isip tungkol dito. Kung walang ibang paraan, maaari lamang nilang hilingin kay Li Bingyuan na tulungan sila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na bago sila makapagsalita, tumayo muna si Li Bingyuan. Si Xi Mengzhou at Su Yamo ay syempre labis na nagpapasalamat kay Li Bingyuan. President Xi, you're too polite. This matter is related to me, kaya ito ang dapat kong gawin. Magalang na sabi ni Li Bingyuan sa telepono. Sa katunayan, pagkatapos lumitaw si Li Bingyuan, ang direksyon ng bagay na ito ay nagbago ng kaunti. Sa una, may mga boses ng crusade ang laban sa Changzhou Group sa internet, ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Li Bingyuan ang bagay na ito, maraming tao ang nagsimulang maniwala kay Li Bingyuan at sa Changzhou Group. Pagkatapos ng lahat, ang bilang at impluwensya ng mga tagahanga ni Li Bingyuan ay hindi maihahambing sa maliliit na bituin na iyon. Nasa loob pa rin ng marangyang silid ng hotel na iyon, matapos makitang lumitaw si Li Bingyuan, mabangis na binasag ng kapatid ang isang tasa. Noong una ay naisip niya na si Li Bingyuan ay mananatiling tahimik tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay may kaunting epekto pa rin sa reputasyon ni Li Bingyuan. Kung alam ng iba na may nagsamantala sa kanya, kahit na hindi nagtagumpay ang kabilang partido, may epekto pa rin ito sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ng kapatid na babae na talagang lalabas si Li Bingyuan at gagawa ng desisyon ng napakabilis. Hindi siya natatakot sa mga negatibong epektong iyon. Kaya naman, nagkamali siya ng kalkula. Bakit hindi pa kumikilos iyong mga media outlet? Tanong ni ate sa assistant niya. Ang orihinal niyang intensyon ay sirain ang reputasyon ni Li Bingyuan. Ngayong humakbang na si Li Bingyuan at nasangkot sa bagay na ito, kahit na medyo nagulat siya, hindi ito nakaapekto sa kanyang mga sumusunod na aksyon. Sumulong man si Li Bingyuan o hindi, kaladkarin niya si Li Bingyuan pababa kasama niya. Sabi nila, gagawin daw agad, sagot ng assistant niya. Sa katunayan, naiulat na ng media na si Li Bingyuan ay malapit sa isa sa mga security guard ng Changzhou Group sa set, ngunit ang ulat na iyon ay walang gaanong epekto, kaya gusto ng kapatid na babae na dagdagan ng media ang intensity ng ulat. Hindi binaygo ng mga media outlet ang sisi. Matapos i-post ni Li Bingyuan ang balita, maraming maliliit na media outlet ang mabilis na nag-follow up, ngunit wala silang sinabing maganda. Ang mga media outlet na ito ay nagulat na ang dahilan kung bakit tumayo si Li Bingyuan para magsalita para sa Changzhou Group ay dahil mayroon siyang mysterious boyfriend na miyembro ng Changzhou Group. Ang taong iyon ay nakabalat kayo bilang isang security guard noon at very intimate kay Li Bingyuan sa set. Nagsalita si Li Bingyuan para sa kanyang misteryosong kasintahan sa pagkakataong ito. Sa orihinal, sinabi ng kapatid na babae sa media na si Huang Feng ay isang security guard mismo. Gayunpaman, naramdaman ng media na ang isang security guard ay halatang hindi maaaring maging misteryosong kasintahan ni Li Bingyuan, kaya bahagyang binago nila ito. At sa pagkakataong ito, ang reaksyon sa mga ulat na ito ay mas malaki kaysa dati. Una, maraming netizens at media ang nagbigay pansin sa bagay na ito. Pangalawa, ibinigay ang titulong, Mysterious Boyfriend. Ang mga tao ay palaging may matinding pagnanais para sa tsismis. Ang mga naunang ulat ay nagsabi lamang na ang isang tao ay nakikipag-ugnayan sa isang miyembro ng opposite sex, na hindi isang malaking bagay. Gayunpaman, nang ang taong ito ay itinaas sa antas ng misteryosong kasintahan, ang likas na katangian ng bagay ay malinaw na naiiba. Mula noong debut ni Li Bingyuan, walang anumang iskandalo sa lugar na ito. Ngayong nabalitaan nilang first time talaga niyang magka-boyfriend, bigla itong nakakuha ng atensyon.
Maging ang maraming tagahanga ni Lee Bindian ay nagtanong din kay Lee Bindian sa internet upang kumpirmahin kung totoo ang bagay na ito. May mga nagsabi pa na kung totoo man ay ilalabas nila ang kanilang blessings at umaasa na makakahanap ng makakasama ang kanilang idolo sa lalong madaling panahon. Sa madaling salita, naging mas masigla ang usaping ito dahil sa paglitaw ng iskandalo sa pagitan nina Lee Bindian at Huang Feng. Maging ang maraming media outlet ay pinag-uusapan kung sino ang mysterious boyfriend na ito. May isa pang tao na nag-aalala tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong kasintahan ni Lee Bindian, at iyon ay ang kapatid ni Lee Bindian, si Lee Hua Aiman. Anong nangyayari? Tinanong ni Lee Hua Aiman ang dalawang bodyguard na ipinadala niya sa kanyang kapatid sa telepono. Nang lumapit si Lee Bindian upang magpaliwanag, alam ni Lee Hua Aiman ang tungkol sa bagay na ito. Ngayong nakita niyang may misteryosong kasintahan, ang kanyang kapatid, paanong walang pakialam si Lee Hua Aiman? Parang ganito, ipinaliwanag ng bodyguard ang eksena kay Lee Hua Aiman ng detalyado. Bagamat ang dalawa sa kanila ay hindi nagpakita sa harap ng lahat noong panahong iyon, palihim nilang sinusundan si Lee Bindian, kaya natural na alam nila kung ano ang nangyari sa eksena. So, walang mysterious boyfriend, ang kapatid ko, at ang taong malapit sa kanya ay si Huang Feng. Matapos pakinggan ni Lee Hua Aiman ang buong bagay, huminto siya at sinabi, "Oo, okay, alam ko ang tungkol sa bagay na ito." Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Lee Hua Aiman, ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang pagsasalita tungkol sa bagay na ito, ngunit sinabi, gustong samantalahin ng babaeng iyon ang kapatid ko. Ganito, buti na lang matalino si Miss at nakaiwas. Mabilis na sabi ng retired elite dahil ramdam na niya na galit ang kanyang kapitan sa tono ng kanyang kapitan. Aling kamay ang ginamit niya para samantalahin ang kapatid ko. Puntahan mo ako at basagin mo ang kamay niya. Sabi ni Lee Hua Aiman na may malalim na ginaw. Ang kanyang kapatid na babae ay ang perlas ng kanyang pamilya. Karaniwang hindi niya kayang magsalita ng masasakit na salita sa kanya. Ngayon, may gustong samantalahin ang kapatid niya. Paano niya ito natitiis? Sige Captain, gagawin ko agad. Walang alinlangan na sabi ng lalaki. Not to mention that the other party was just an unknown little star, kahit na sila Tong Xian at Kai Tian, basta ang kapitan niya ang nagutos, tatalunan niya sila ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni ate na may problema siya. Sa oras na ito, nakita niya na parami ng parami ang naniniwala na may kasintahan si Lee Bindian, at lihim siyang masaya. Tingnan natin kung paano ka magiging leader ng Jade Girl in the future. Napaisip si ate, hihintayin niyang tanggapin ng lahat ang katotohanan ito bago ilantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang isang security guard. Sa kasong iyon, ang mga bagay ay magiging lubhang kawili-wili.